Hi, good morning! Tara, samahan niyo kami na mag-explore at mag-enjoy sa Jasper National Park, located dito sa Alberta, Canada. Pero bago yan, medyo matagal na nga pala tong video na to. Actually, pumunta kami sa Jasper noong summer pa. Napakadami din pala kaming destinasyon na pupuntahan ngayon. Siyempre, isa na dyan yung Lake Louise. Mula sa aming lugar sa Canmore, ang Lake Louise ay isang nayon sa Banff National Park sa Canadian Rockies. Nakilala sa Turquoise Glacier Fed, na lawa na napapalibutan ng mataas na taluktok at tinatanaw ng isang marangal na chateau. Marami din pala itong hiking trail. Isa na nga doon ang sikat na Little Beehive na ipapakita din namin sa inyo sa mga susunod naming video. Ang mga hiking trail ay umaabot sa Lake Agnes Tea House para sa bird's eye view. Mayroong canoe dock sa tag-araw at isang skating rink sa nagyayelong lawa sa taglamig. Nagtatampok ang Lake Louise Ski Resort ng Wildlife Interpretative Center sa tuktok ng isang gondola. Alas 7 na nga ng umaga nang nakarating kami dito sa Lake Louise. Bago kami magtungo sa Jasper at bumiyahe ng pagkahaba-haba ay dumaan muna kami dito. Kaso nung mga umagang yun, medyo malungkot kaming pare-pareho. Sapagkat meron na naman kaming nabalitaan na nagkakaroon na naman ng wildfire. Kaya naman, medyo malabo ata ang tanawin ng mga bundok ngayon. Wala rin kaming masyadong video sapagkat napakadami ng tao kahit na may wildfire. Napakadaming turista talaga na bumibisita sa Lake Louise. Sabi nga nila, ang Lake Louise daw ay isang kumikinang na hiyas na naghihintay na tuklasin. Dahil sa malakristal na tubig, matatayog na taluktok, at nakamamanghang tanawin. The best time to visit naman sa Lake Louise is between June and September. Pero kung gusto nyo namang mag-ice skate, syempre, pwede na kayong pumunta ng December to April. And after nga namin bumisita sa Lake Louise, ay dali-dali na kaming nag-drive papunta sa Bow Lake. Kasama din pala ito sa destinasyon na aming pupuntahan. Grabe, nakakagaan sa pakiramdam, napakalinis ng tubig, at dali-dali na rin kaming pumunta at tumungo sa susunod naming destinasyon, ang Icefield Parkway. Ang Icefields Parkway ay umaabot mula sa isang national park patungo sa isa pa. Ibig sabihin ay kailangan mong bayaran ang Parks Canada fee para makapasok. Ang halaga ay nasa $10.50 bawat tao, bawat araw. Kilala bilang isa sa mga pinakamagagandang biyahe sa mundo, ipinagmamalaki ng Icefields Parkway ang katangi-tangi at hindi makamundong tanawin habang naglalakbay kami sa 230 kilometers na kahabaan sa pagitan ng Jasper at Lake Louise. Ang Athabasca Glacier nga pala ay matatagpuan dito sa Canadian Rockies. At isa ito sa pinakabinibisitang glacier sa North America. At pagkatapos nga namin magpa-picture sa Icefield Parkways ay dali-dali na kaming papunta sa Columbia Icefield. At dahil 2 hours ang tour, kailangan namin munang magpalakas at meron nga kaming baon na biryani. Syempre gawa ng aming isang kasama. At mai-share ko nga lang pala, kapag gumawa ka pala ng tour package, papunta dito sa Icefield at saka sa Skywalk, kailangan mong magbayad ng nasa $109. Pero dahil nga local appreciation day pa din ito, nakakuha lang kami ng halagang $5 per each. So kagaya nga nung una kong sinabi noon, ang Banff National Park nagbibigay sila ng $5 discounted para sa mga local kung saan nakatira dito sa lugar namin. So nagbibigay sila ng discount 2 times a year bago mag-summer at bago mag-winter. So kinrab na namin yung opportunity. At nakarating na nga kami dito sa Columbia Icefield Discovery Center. Mga nasa 2 hours din ang biyahe namin mula Canmore. Still have animals that live here. However, we have bighorn sheep, mountain goats, marmots, and pikas. Marmots are kind of like land beavers. Pagkarating nga namin sa Discovery Center, may makikita kang malaking parking lot at dito ka isasakay sa Ice Explorer bus para dalhin ka mismo sa glacier. From Discovery Center, siguro mga 15 minutes din yung binyahe namin papunta doon sa Icefield. At nandito na nga kami sa loob. Marami din pala kami ngayong kasamang mga turista. Isa ito sa napakagandang karanasan na nagawa namin last summer. At dito nga sa area na to, ay bahagya mo na kaming tumigil lahat. Lahat ng mga nakasakay sa bus na yan. Dahil sobrang pababa yan. Kahit ang driver ng bus na yan, na siya din nagtutour sa amin, ay bahagya mo nang tumigil. At kailangan niya daw munang mag-focus para makababa kami papunta sa Icefield. Wala rin pala silang isinasagawang tour pagdating ng November to May. So, ang glacier ay close po ng November to May. Kahit summer na nga pala ito, ay nasa -9 pa din yung temperature dito sa Icefield. May-share ko lang din po pala, nalaman din namin kung ano ang kaibahan ng isang icefield at ang glacier. Ang isang icefield
ay karaniwang mas malaki kaysa sa isang glacier dahil karaniwan itong kombinasyon ng maraming glacier kung saan patag ang tanawin, maaaring mabuo ang isang ice field. Ang mga glacier ay nabubuo kapag ang mga layer ng snow ay nagko-compress sa loob ng maraming taon na lumilikha ng isang makapal na sheet ng yelo. Madalas silang nabubuo patungo sa gilid ng isang ice field. At sa wakas, nakarating na nga kami sa pinakamalaking glacier dito sa Canada. Sobrang saya sa pakiramdam na nandito na kami sa ice field. At nagulat kami nung sinabi nila na nasa 1,200 feet pala ang kapal ng yelo na to. At tumagal na daw ito ng 10,000 years. Oh my God, akalain mo yun? At ang tubig ng glacier ay umaagos sa 3 karagatan. Ang Arctic, Pacific at Atlantic. Bilang ina ng mga ilog, pinapakain ng icefield ang mga sistema ng ilog ng North Saskatchewan, Colombia, Athabasca at Fraser. Grabe, sobrang dami naming nalalaman. At kapag bumisita ka nga dito, ay naku, kailangan mo talagang magsuot ng winter attire. Kung gusto mong magtagal sa glacier, kailangan nakasuot ka ng kompleto. Huwag mo kakalimutan yung winter jacket, yung boots, dahil sobrang nakakaaliw at napakaganda ng tanawin ng Colombia Icefield. At sa sandaling nasa glacier kami, ipinarada namin ang aming napakalaking bus at lahat ay tumungo sa yelo. Malamang nalilipat ka sa gilid ng cordon off area dahil kadalasan ay may batis na dumadaloy sa yelo. At karaniwan nga sa mga kasama namin ay may mga dalang bote ng tubig at dito daw ay mag-iigib sila ng tubig galing dito sa batis. At ito na nga yung chance namin para mag-grab some of the purest, clearest, coldest water on the planet. It's perfectly safe to drink, but instead of dunking our hands in the cold water, we dunk our face just to experience and drink the purest water on earth. Ay, at sa sobrang saya nga namin, hindi na namin namalayan, umalis na pala yung bus namin. Kailangan ko tuloy makiusap sa ibang bus driver na ihatid kami sa Discovery Center. At dahil sobrang bubuti ng mga Canadian, syempre pinayagan nila kami. Pero bago yon, habang nasa glacier ka nga pala, wala rin palang gagabay sa'yo. Bibigyan ka lamang nila ng mga ilang oras para maranasan ang magandang kapaligiran. Ito na rin yung chance nyo para makakuha ng magandang larawan at mag-enjoy. Mag-enjoy sa isang bagay na sa totoo lang ay maaaring wala dito sa hinaharap. So ayun nga, after a few minutes on the glacier, it's back on the Ice Explorer to the transfer station. From the transfer station, straight back to the coach na kami so that we can head to our next stop, which is the Skywalk. At sa pagkakatanda ko, ang alam ko, ang bus papunta doon sa Skywalk ay nasa 8 minutes lang. At ibinaba na nga kami ng bus dito sa Skywalk. So mga nasa 4 to 5 minutes walk pa. Pero bago ka makarating sa Glass Bridge, along the way, may enjoy mo din yung wildlife in the area and the geology of the rocks and glaciers in the ice field. Alam nyo, it's super interesting and a great way to expand your understanding of how this incredible place was formed. Noong bumisita kami, may mga nakadisplay din ng may bighorn sheep at mga bungo ng kambing sa bundok upang tingnan. Kung may kasama lang kaming bata, ang pagkuha ng bungo na may malalaking sungay ay magiging isang highlight talaga. At hindi na nga kami nagtagal sa Skywalk. Napakadaming tao, ang hirap magpicture. Pero sobrang ganda talaga ng tanawin, lalo na kung nandun ka na sa glass. Tinatanaw mo na lang yung mga bundok. Pero dahil meron pa kaming susunod na destinasyon, ay umalis na din kami bago pa man magdilim. At pagkatapos nga namin mag-enjoy, mag-explore, maglibot, at magpa-picture sa Skywalk, ay dali-dali naman kaming tutungo sa Athabasca Falls. Mga nasa 46 minutes din yung babiyahiin namin bago makarating doon. Talaga nga namang sinusulit namin ang araw na to na malibot namin ang Jasper National Park. Siya nga pala, mag-aalas 6 na nga pala ito ng gabi. Nagdidilim po pala dito sa Canada, siguro mga 9 or 10 kapag summer. At nandito na nga kami sa Athabasca Falls. Ang Athabasca Falls nga pala is a waterfall in Jasper National Park on the upper Athabasca River. Approximately nasa 30 kilometers din yung binyahe namin mula sa Icefield. Ang Athabasca Falls ay maaaring hindi ang pinakamataas na talon sa Canadian Rockies. Ngunit isa ito sa pinakamalakas dahil sa sobrang dami ng tubig na dumadaloy sa bangin mula sa Athabasca River na pinapakain na ang napakalaking Columbia Icefield. Mayroon ding ilang mga platform at walkway kung saan maaari mong ligtas na tignan at kunan ng larawan ang mga talon. Ang Athabasca Falls nga rin po pala ay madali lamang itong ma-access mula sa Icefield Parkway gamit ang Highway 93A. Napakadami din niyang libreng paradahan at madaling lakarin papunta sa talon. Tunay ngang napakadaming pwedeng puntahan sa Alberta.
Napakadami din palang lake ang nadaanan namin. Grabe, sobrang namamangha talaga kami sa lugar na ito. Gusto man namin pang lubusin ang mga araw na yun, ngunit kulang na kami sa oras. At kailangan na ulit namin bumiyahe pa uwi ng bahay. Mga nasa 2 hours din ang kailangan pa naming biyahiin. Hi, good luck talaga sa energy na. Pero kung ganito kaganda naman ding view ang iyong maradaanan, sino ba naman ang matutulog sa biyahe, 'di ba? Lahat nga kami ay gising na gising habang pinagmamasdan ng napakagandang tanawin. Medyo maswerte na din kami sa aming pag-uwi dahil wala ng fog. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Yan ang pinaka-highlight para sa akin. Sobrang niyang ganda, hindi siya nakakasawang tignan. Dati, pangarap ko lang to na makapag-rides at matanaw ang mga magagandang bundok na mayroong snow sa tuktok. Sobrang ang sulit ang araw na to. Napakagandang experience to para sa amin. Talaga namang babalik-balikan namin itong lugar na to. Pero sana nga makabalik pa kami ulit sa susunod na summer. At sana sa susunod na punta namin, madala namin yung iba naming mga kasama para naman maramdaman nila ang ganda ng Ito naman ang Athabasca Glacier. Meron daw tong 6 na kilometrong haba at ang lalim daw nito ay nasa 90 to 300 meters. Kasing kapal daw ng yelo neto ang Eiffel Tower. At minsan, dumadaloy ang Athabasca Glacier pahilaga patungo sa kasalukuyang lugar ng Jasper bago sumama sa iba pang mga glacier at naglalakbay sa timog silangang lampas sa Calgary. At nakita ko na nga tong tunnel, sinyalis na ito na malapit na kami sa amin. O diba, hindi na nga namin ininda ang pagod at nag-sound trip pa nga kami. Hanggang dito na lang po ulit. Maraming salamat sa panonood. See you!